Ang mga sumunod na nangyari ay halos hindi na ni Aya mawawaan. Her mind was clouded with tingly sensation, her heart screaming for him. Halos hindi niya maimulat ang mga mata niya dahil sa kakaibang pakiramdam na idinulot sa kanya ni Brett. Namalayan na lamang niya na nahubad na nito ang bawat parte ng katawan niya at nang bigla itong lumayo sa kanya ay napaungol na siya ng pagprotesta. "Open your eyes," malambing na utos ni Brett. Kahit hirap si Aya ay sinunod niya ito. Nahigit niyang paghinga nang makita niyang nakatayo na pala ito sa panan niya. With nothing on, he was beautiful. He stared at him lovingly. Dati akala niya kapag nakakita siya ng lalaking walang kahit na anong saplot ay mandidirit mahihiya siya. Pero wala siyang nararamdaman alinman sa mga yon. Nang umangat ang mga mata niya patungo sa mukha ni Brett at nasalubong niya ang mga mata nitong may halo-halong emosyon, ay napangiti pa siya rito. "Are you waiting for a compliment?" Nagawa pa niyang sabihin. Tumawa to pagkatapos muling bumalik sa ibabaw niya. "Hindi mo ba ako bibigyan? I know you think I'm gorgeous." Ganting biro ni Brett. Sa kabila ng nararamdaman ni Aya na sensasyon, natawa pa siya. Kumapit siya sa mga balikat nito. "Masyado kang arugante, Brett Hart Valencia. Ikaw nga dyan ang gandang-ganda sa akin." Ngumiti at tinalikan ng mga labi niya. "You're right, you are beautiful." Usal ni Brett. She smiled and gasped when she felt him enter her. Napahigit ng pagkakapit niya sa mga balikat nito. He continued giving her kisses on her face, his hand softly caressing her skin as if trying to soothe her discomfort. May tila mainit na kamay ang humaplo sa dibdib niya nang sa kabila ng unang akala niya hindi siya nito minadali. He waited for her to get used to him, then moved slowly as if he was afraid of hurting her. She never thought she will ever see that soft side of him. At dahil doon, lalo nag-umapo ang damdaming pilit niyang kinokontrol para dito. "You are asking for a compliment, right? Brett, you are kind, intelligent, well most of the times arrogant, but sometimes like now, you are sweet, you know? And okay, you are gorgeous." Mabagal na sabi ni Aya sa pagitan ng pagsinghap tuwing mabagal itong gumagalaw. Napatingin ito sa mukha niya. His eyes seemed to dance with desire. And was it love? Tama ba siya na nakikita o nag-hallucinate na siya? Ngunit nang ngumiti ito ay nawala na naman siya ng pagkakataong isipin kung ano yon. Ang mahalaga kasama niya ito sa mga oras na yon. Hinalikan siya ni Brett kasabay ng pagbilis ng kilos nito. Nawalan na si Aya ng pakialam sa lahat maliban kay Brett, sa lalaking hindi niya akalaing mamahalin niya ng ganoon. Walang lohika, walang analisasyon. Bigla na lamang yung dumating sa kanya at kahit anong gawin niya ay hindi niya magawang itaboy. Bigla nawala na siya ng pakialam sa maaring mangyari sa hinaharap. Ang mahalaga sa kanya yung kasalukuyan, kung saan nasa mga bisig siya nito. Lunes na naman kaya maaga na namang nagising si Aya upang maghanda sa pagpasok. Ngunit kung dati-rati tinatamad pa siyang bumangon kaagad ay iba sa araw na yon. Magandang pakiramdam niya. Mas maaga pa nga kaysa karaniwan ng gising niya. Bumangon siya. Walang pagmamadali ang kilos niya habang nag-aayos siya. Nang lumabas siya ng silid ay nagkaayos na siya. Naamoy na niyang kape at almusal sa kusina kaya dumiretso na siya doon. Bahagya siyang napatras na makita niyang nakaupo na rin si Brett sa pwesto nito sa lamesa. "Ang aga mong nagising ngayon, Aya," nakangiting bati ng papa niya sa kanya. "Oo nga ho sagot ni Aya at muling sinulyapan si Brett. Nagtamang mga mata nila. Ngumiti ito na halos nakapagpatunaw sa puso niya. Bahagya siyang gumanti ng ngiti at kumilos upang sana'y umupo sa dati niyang pwesto. Nang kaswal nitong hatakin ng isang silyang katabi nito, natigilan siya. Sinasabi ng mga mata ni Brett na gusto nito sa tabi niya na umupo, pero hindi kaya magtataka mga magulang niya kapag ginawa niya yon? Wala pa silang sinasabi sa mga ito. Isa pa'y anong sasabihin niya. Kahit na may nangyari na sa kanila, wala naman silang napag-usapan kung anong estado ng relasyon nila. Nawala na siya ng pagkakataong magtanong. Paano'y pagkatapos na nangyari sa kanila sa sala, ay ilang minuto lamang ang lumipas at binuhat na siya ni Brett patungo sa silid niya.
Ito rin na nagsamsam ng mga damit nila sa sala at dahil alam niyang hindi uuwi ang mga magulang niya, ay siya pa nagsabi rito noon. Tuloy hindi ito umalis sa tabi niya. They made love all night at lumipat lang ito sa apartment nito kahit ayaw nito'y dahil pinauwi na niya ito. Tuwing naalala ni Aya, ang sandaling pinapauwi na niya ito'y lagi nagiinit ang gilid ng mga mata niya sa magkakahalong emosyon. Brett, umaga na. Hindi ka pa ba uuwi? Pabulong na tanong niya rito nang maalimpungatan siya at matagpuan niya ang sarili niyang nasa mga bisig nito. Humigpit ang yakap ni Brett sa kanya at sinubsob pa nitong mukha nito sa leeg niya. I don't want to leave you. Usal nitong nagdulot ng masarap na init sa dibdib niya. Umangat ang kamay niya sa buhok nito at marahang hinagod yon. Ayoko rin namang umalis ka. Kaso baka biglang dumating sila papa, aniya rito. Bumuntong hininga ito at lalong humigpit ang yakap sa kanya. Okay, give me 5 minutes. I just want to hug you like this for a little longer. Hindi na siya nagsalita at hinayaan ito sa gusto nito. After all, hindi naman ang gusto niya. Aya, bakit hindi ka pa umupo nang makakain na tayo? Pukaw ng mama niya sa kanya. Napakurap si Aya at muling tumingin kay Brett. Hindi pa rin ito binibitawan ng upang nasa tabi nito. Huminga siya ng malalim at umupo doon. Nang sulyapan niya itinakangiti na ito, napangiti na rin tuloy siya. Pagkuway tumingin siya sa mga magulang niya. Mukhang wala namang bakas ng pagtataka sa mga mukha ng mga to. Katunayan kung umastang mga to, parang wala namang kakaibang nangyari para sa mga to. Kung ganoon, baka nagiging paranoid lang siya. Saglit pa'y magana na silang kumakain habang pasimple sila nagpapalitan ng sulyap ni Brett. Yun ang pinakamasarap na almusal na nakain ni Aya sa buong buhay niya. May kakaiba sa'yo, napalingon si Aya sa komentong yun ni Jenna. Nagpunta siya sa opisina ng Designs Department upang mag-abot ng ilang papeles na kailangan ni Woody at kailangang may kukunin din siya rito. Siya kasi ang assign na magpunta ng factory nila kung saan ginagawa ang mga furnitures nila upang mag-inspeksyon. Ano naman ang ibig mo sabihin dyan? Tanong ni Aya sa kaibigan niya. Bahagyang naningkit ang mga mata nito at pinakatitigan siya. Pagkatapos bigla tong napangiti. In love ka, direktang sabi nito. Nanlalaki ang mga mata niya at napatitig dito. Lumawak ang ngiti nito. Tama ko, no? At palagay ko, tama rin ako ng hula kung kanino ka in love. Gusto mo bang sabihin ko kung sino? Tudyo pa nito. Nag-init ang mukha ni Aya at pinalakihan to ng mga mata. Wag na. Oo na, tama ka na. Paingos na sagot niya. Humagikik ito. So, tama ba kami? Saan? Na kapag na-in love ka, nakakawala ng logic at katinuan. Did you analyze your situation with him? O nawala na sa isip mong mag-analyze? Tanong nito. Saglit si Aya na natigilan dahil bigla niyang na-realize na tama ito. Bumuntong hininga siya at ngumiti. Oo, tama nga kayo, pag-amin niya. Dito dumadaan ng mga produkto ng Valencia Furnitures bago i-deliver sa customers sa mga showrooms para sa last inspection. Sa ibang lugar ginagawang mga furnitures pagkatapos dinideliver dito upang siguruhing walang sira ang mga to. Paliwanag ni Aya kay Brett na makarating sila sa factory. Sinulyapan niya ito habang nililibot nitong tingin sa paligid. Dapat siya lamang ang pupunta sa factory nila sa araw na yon. Ngunit nang paalis na siya, bigla nito sinabi kay Mrs. Ramos na gusto daw nitong makita ang factory. Hindi naman nagdalawang isip si Mrs. Ramos at pinasama sa kanya si Brett. Noon una, akala niya baka may naisip itong kalokohan. Pero habang nasa biyahe sila ay normal lang naman ang kinilos nito. Okay, let's start the inspection para matapos na tayo kagad. Sabi ni Brett at tinawakan pa siya sa siko upang alalayan sa paglalakad. Napatingala siya dito. Yumuko ito sa kanya at bahagyang kumunot ang noo. Pero hindi yung normal na kunot noo nito kapag naiinis. Why? Tanong nito. Pati tono ng boses ay may iba. In fact, ang expression sa mukha ni Brett ngayon ay iba rin. Hindi ni Aya tuloy mapigilang titigan nito dahil hindi niya mabigyan ng pangalan ng nakikita niyang kakaiba dito. Aya, huwag mo kong tingnan ng ganyan or else. Pabiting saway ni Brett sa kanya. Napakurap naman siya at inalis ang tingin dito. Well, mukha kasi may nagbago sa'yo. Hindi ko lang ma-explain kung ano, aniya rito. I thought so too. Sagot nito. Pagkaway naramdaman niyang bahagyaan itong pinisilang siko niya. Muli siyang napatingala rito. Nakatingin ito sa kanya at ngumiti. Bilisan na natin ang trabaho para makasingit tayo ng merienda somewhere. I've been dying to go out with you. Nakangiti sabi ni Brett. Natawa si Aya.
So, may hidden agenda ka pala, talaga kaya ka sumama? He grinned. Her heart melted. Of course, arroganting sagot nito. Napailing siya ngunit nakangiti. Hindi pa rin to nagbabago. Pero at the same time ay may nagbago na rito. Ang gulo pero ganun ang tingin ni Aya rito. But still the fact remains that she was deeply in love with him. Naghiwalay si Brett at Aya upang mas mapadali ang pag-inspeksyon sa mga furnitures na kailangang i-deliver sa mga kliyente ng Valencia Furnitures. Ngunit tuwing may natatapos inspeksyonin si Brett, hindi niya mapigilang igalang paningin upang hanapin si Aya at alamin kung kamusta na to. Sa tuwing napapakunot-noo siya tuwing nakikita niya may trabahador na kumakausap dito. Lalaki rin siya kaya alam niyang itsura ng lalaki kapag interesado to sa isang babae. Ang nakakapagpainis sa kanya ay katotohanang lahat na nagtatrabaho doon ay lalaki at lahat ng mga ito'y nakatingin kay Aya. He did his best to control himself from running to Aya and drag her out of the place at one. At isipin palagi nagpupunta roon si Aya at tinititigan ng ganun ng mga lalaki doon ay nakakapagpakulo ng dugo ni Brett. Ngunit pilit niyang pinapakalmang sarili dahil natatakot siyang magalit sa kanya si Aya. Sa totoo lang, bukod sa lolo niya ito pa lang ang nag-iisang tao na ayaw niyang magalit sa kanya. Sir, okay na ho ba to? Untag sa kanya ng isang trabahador na noon lang ulit niya naalalang kausap nga pala niya. Inalis ni Brett ang tingin kay Aya at ibinaling ang atensyon sa lalaki. Muli niyang tinignan ng sofa na nasa harapan niya bago nagsalita. Yeah, okay na yan. Pagkatapos muli niya sinulyapan si Aya na lumipat na rin ng pwesto. Naningkit naman ang mga mata niya nang makitang ibang mga lalaki na naman ang nakatitig dito at halatang nagpapakyut dito. So you are really here? Napalingon si Brett nang marinig ang tinig na yon. Nasa lubong niya ang tingin ng lolo niya. Nagulat siya nang makita to doon. Mukhang napansin na rin ito ng mga tao doon dahil isa-isang bumati ang mga ito sa matanda na nakangiti namang ginantihan ng lolo niya. Halatang gusto ito ng mga trabahador. Muli si Brett na napalingon kay Aya. Mukhang nakita na rin itong lolo niya dahil tangkang lalapit ito sa kanila ngunit nagmuestrang lolo niya rito na wag na itong lumapit. Bumakas ang pagtataka sa mukha ni Aya pero tumango naman. Pagkuway sumulyap ito sa kanya, bahagya siyang umiti dito. Gumanti ito ng ngiti bago pinagpatuloy ang ginagawa nito. Siya naman ay muli nang bumaling sa lolo niya, matamantong nakamasid sa kanya na may kakaibang ngiti sa mga labi. He held his guard up. What are you doing here, Grandpa? I thought retirado ka na. Aniya rito. Lumapit to sa kanya at lumawak ang ngiti. Ginagawa ko pa rin to paminsan-minsan. Ano na lang pagkakabalahan ko kung hindi ko to gagawin. Pero ikaw, narinig ko na ikaw ang kusang sumama sa factory inspection ngayon. Dumaan ako sa kumpanya kanina at sinilip kita pero wala ka. Sabi nito. Bahagya si Brett na nailang sa paraan ng pagtitig nito sa kanya na para bang may pilit tong binabasa. I just got tired of being inside the office the whole day. Wala akong ibang intensyon. Why are you looking at me like that, Grandpa? Defensive na tanong niya. Lumawak ang ngiti nito. May nag-iba sa iyo, Brett. Hindi siya nakapagsalita. Wala sa loob na napasulyap siya sa panig ni Aya. Nagtatrabaho pa rin ito pero nakita niyang sumulyap din ito sa kanila. Nang magtamang mga mata nila ay nakita niyang may bahid ng pag-aalala ang mga mata ni Aya. He felt as if a warm hand touched his chest when he realized that worried look is for him. Bahagya niya itong tinanguan upang ipaalam ditong ayos lang siya bago muling tinignan ng lolo niyang nakamasid lang sa kanya. I guess so. Non-committal na sagot niya. Tumangutanguto. That's good. So what do you think of this place? Katulad ng sinadjust mo noon ay hindi na ma-mass produce ang kumpanya ng mga furnitures. Katunayan sa ngayon ay halos personalized ng mga binibentang furnitures ngayon para sa mga VIP clients. And as you predicted, Valencia Furnitures is now the best in this industry. Kaswal na sabi nito, napatitig si Brett dito. Bigla siyang nanibago sa sarili niya. Dati kapag nabubuksan ng usapang iyon ay napakakaramdam siya ng pait at pagrebelde. Pakaramdam niya kasi dati pinagtatawanan siya tuwing nababanggit yon dahil siya sa proposal lang magaling. Si Damon pa rin ang mas dapat tangaan dahil itong nag-handle ng lahat para sa kumpanya. He knew, along with everyone else, even his parents that his cousin deserved his position. Ngunit ngayon ay wala siyang naramdaman kahit na alinman sa mga yon. Yeah, but I still think Damon did most of the work why the company is as it is now. Nasabi na lamang ni Brett habang ginagalang paningin sa paligid, hindi niya napigilang mapangiti.
It's exactly how I pictured it. Aniya mas sa sarili kaysa dito nang hindi niya ito narinig magsalita inilingon niyang lolo niya. Bahagya siya natigilan nang makita niyang ngiti nito. It was as if his grandfather is telling him he was proud of him. Yan ang rason kung bakit ginamit kong paper mo para baguhin ang marketing strategy ng Valencia. Kahit ayaw ng mga board. Dahil may tiwala ako sa vision mo, Brett. I bet if you work for the company, baka sa buong Asia na tayo number 1. Proud na sabi nito. Hindi si Brett nakapagsalita at napahawak sa batok. Jeez, was he actually that timid? Napuri lang siya ng lolo niya. Bigla ng tila may init na lumukob sa kanya. Tinapik siya nito sa balikat. Well, I have to go now. Magpapaalam lang ako sandali kay Aya. Sabi nito at naglakad na patungo sa babae. Nang bigla to humintot lumingon na tila may naalala. Oo nga pala, pinaalam ko kay Mrs. Ramos na hindi na kayo babalik ni Aya sa opisina dahil may pupuntahan tayong 3. But I lied of course. Pwede niyo nang gawin ang gusto niyang gawin pagkatapos niyo rito. Nakangising sabi nito. Napasunod na lang si Brett ng tingin dito pagkaway bahagya siyang napangitit na pailing nang mapagtanto niya na yun ang unang beses na nakapag-usap sila ng ganoon ng lolo niya mula na makagraduate siya ng kolehiyo. Hindi niya akalaing magagawa pa nilang makapag-usap ng ganon matapos ang mahabang taon. Kung ganon, ay totoo nga na sa kabila ng unang balak niya na sasakyan lang niya ang pakulong iyon ng lolo niya para mapatawad siya nito ay nagbago siya. For real. At ang rason ay... Nakakagulat si Lolo Mel bigla-biglang sumusulpot. Napakurap si Brett nang magsalita si Aya habang papalapit sa kanya. Napatitig siya rito nang tumingin ito sa kanya napahinga siya ng malalim. Yeah, she's the reason. Brett, bakit parang ang layo na nararating ng isip mo? Takang pukaw ni Aya sa kanya. Ngumiti siya at magaan na hinaplos ang buhok nito. Iniisip ko kung saan tayo pwedeng pumunta pagkatapos dito. Ang sabi ni Grandpa, pwede na raw tayong hindi bumalik sa opisina. Tell me where you want to go and I'll take you there. Aniya ritong hindi napigilang maging masuyo. Ngumiti ito. Okay, pag-iisipan ko. Sasabihin ko sa'yo mamaya, sagot ni Aya. He was in heaven. Gabi na't naglalakad si Aya kaagapay si Brett patungo sa compound ng bahay nila. Hawak nitong kamay niya. Sa gabing iyon, out of whim, ay napagkasunduan nilang bumaba ng taxi kahit malayo pang bahay nila. Hindi na ni Aya masyadong napansin kung sino nag-aya kanino na maglakad sila. Basta tila may isang isip na bumaba sila. Ginagap nitong kamay niya at mabagal silang naglakad. Too bad, I wasn't able to bring you to my favorite restaurant. Wala nga pala sa akin ang cards ko. Sabi ni Brett na ikinatingala niya rito. Nakatingin to sa kanya at may bakas ng panghihinayang sa mukha nito. Kanina pa ito tila sising-sisi na hindi siya nito nadala sa gusto nitong pagdalhan sa kanya. Sa huli inaya na lang niya ito sa Greenwich. Pinisil ni Ayang kamay nito. Okay lang, ano ka ba? Nag-enjoy naman ako dahil kasama kita. Cheer up, okay? Nakangiting sabi niya rito. Nagbugato ng hangin, binatawan itong kamay niya at inakbayan siya. Still, it's frustrating. Dati I can throw away money kahit na kanino. Pero ngayon sa'yo wala akong mailabas. I want to give you a lot of things. Go with you to a lot of places but the way I am now, hindi ko yung magagawa. Yumakap siya sa bewang nito. Brett, I said it's okay. Ang kaligayahan hindi naman nadadaan na sa luxury eh. Kahit sa simpleng bagay magiging masaya tayo. Bahagya itong umiti sa kanya at ginawa rin siya ng mabilis na halik sa mga labi. I know, napangiti rin siya. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.